Magandang araw po ulit, another unboxing and review video na naman po tayo. So medyo maikli lang po ito. Sa video natin ngayon ay continuation ng ating DCK unboxing series dahil sabi ko nga nagustuhan ko itong brand na to kasi parang tatagal ang mga tools nila. Una, maganda ang pagkagawa at solid. At overall, yung mga una kong natry na DCK ay maganda naman ang performance nila hanggang ngayon. Okay, ang unboxing natin ngayon ay ang DCK KSA 125 300 watts Random Orbital Sander. So as usual, backstory muna tayo ba't tayo kumuha ng orbital sander. Dati kasi gusto kong magka-sander and ang nabili ko noon ay yung finishing sander ng Bosch. May video tayo niyan, syempre Bosch maganda ang quality at 3 years ko na siyang ginagamit hanggang ngayon, okay pa rin siya. Pero kasi yung sa Bosch, pang finishing lang siya. Kumbaga, di ganun kalakas. So, di ganun kalakas makaliha. So, matatagalan ka pero pwede naman. Kaya naghanap ako ng random orbital sander at dahil nga na-try ko na yung DCK na brand, yung planer na in-unbox natin nung nakaraan, ito ding brand ang kinuha ko. Budget friendly kasi siya and nasa 1,000 pesos lang itong ganitong random orbital sander. Okay, so unboxing na tayo. Maliit lang naman yung box niya pero tulad ng ibang DCK na nabili ko, maganda yung kahon niya. So una, ito yung kanyang dust bag na napaka-useful para sa pangsala ng ibang alikabok. Then yung sander na mismo and meron din siyang manual and warranty. Ayan, so solid talaga ang pagkagawa. Meron siyang variable speed din which is maganda para matansya mo yung lakas niya depende sa lilihain mo. Then sa harap, yun yung kanyang main switch. Okay, sa unang testing, okay naman ang andar niya and ayan nga yung lowest speed niya which is 1. And yung highest speed niya, number 6. Okay, so sa actual testing naman na tayo. Ito nga pala, wala man lang siyang free na liha kaya kailangan kong bumili ng sanding pad. And yung pinili ko ay yung sanding pad ng Bosch. So, velcro siya, yung may 8 holes. Kasyang-kasya sa kanya. Mura lang din naman ito and mas, syempre, pag Bosch, quality talaga yung mga liha nila. So, okay lang din naman yung presyo ng Bosch na liha and matagal mo naman siyang magagamit. Hindi siya madaling mapudpud. So, sa paglalagay lang ng sanding pad, kailangan mo lang itapat sa mga butas para makahigop siya ng alikabok papunta sa dust bag niya. So yan, sa pagtest ko ng mga ilang araw, okay naman siya, walang naging issue. So dumating din naman yung time na talagang nababad siya sa paggamit kasi nga nag-repaint kami ng mga upuan. So madami-daming upuan din yon na niliha namin. Tinanggal namin yung finishing niya and then pininturahan ulit. So okay naman yung naging performance niya, halos 1 linggo din siyang nagliliha. And so hanggang ngayon, okay pa naman siya. Wala naman naging problema. Kaya para sa akin, sulit talaga itong random orbital sander ng DCK. Una sa lahat, mura na siya and quality pa. So syempre kung may mga nakagamit man ng ganitong brand ng orbital sander, comment nyo lang po kung ano yung mga experience nyo sa baba para makita naman ng mga viewers natin. Para makapag-decide din silang maigi kung gusto ba nila itong bilhin. Pero para sa akin, solid talaga yung performance niya and maganda yung quality. Okay, so maraming salamat sa panonood and sana mag-subscribe kayo para sa ating mga susunod na unboxing videos. Bye!